Sarah POV. Aminado ako na masamang loob ko sa isiping nasa loob ng kwarto ni Boss Robbie si Bubbles. Ni hindi ko na nga nalasahan ang kinakain ko dahil wala akong ginawa kundi ang talasan ng aking pandinig at pigil ko sarili ko na puntahan si Boss Robbie sa silid niya at silipin ko nung ginagawa nilang dalawa ni Bubbles. Pisti naman kasi, bakit ba sumasakit ang kalooban ko? Akala ko talaga ayos lang na makipagtalik si Boss sa iba. Pero bakit nagsiselos ako? Bakit nasasaktan ako? Hays, bakit pang aga ni Bubbles na pumunta dito? Pwede naman sanang mamayang gabi na lang eh. Padabog akong tumayo't niligpit ang aking mga pinagkainan. Pagkatapos kong gawin iyon, nagpainit ako ng tubig para lang makapagtimpla ng kape. Ano bang gagawin ko dito sa loob ng penthouse na to? Nakakabato. Naboboard ako na para bang hinihila talaga ako ng pako na lumapit sa pintuan ng silid ni Boss Robbie. At makiisyoso eh. Nang mapansin kong mainit ng tubig, kaagad ako nagtimpla ng kape. Nang mahalo ko ng maayos yun, bitbit ang tasa na may kape, dahan-dahan ako naglakad patungo sa sala. Bala kong doon tumambay dahil yun ang pinakamalapit na tambayan na malapit sa pintuan ng kwarto ni Boss Robbie. Baka sakaling may masagap akong chismis. Halos 30 minuto na kasi si Bubbles sa silid na yun at wala naman akong naririnig na kahit na ingay mula doon. Yun nga lang, hindi ko mapigilan ng muling mapasimangot nang makaupo na ako sa sofa. Sumimsim ng konting kape at dinampot ang remote control ng telebisyon. Makapanood na nga lang muna ng balita. Tigilan ko na nga tong kakahimutok baka ito pang ikabaliw ko. Akmang pipindutin ko na ang on button ng remote control nang marinig kong padaskol na pagbukas ng pintuan ng kwarto ni Boss Robbie. Mula sa loob lumabas ang galit na si Bubbles. Kung hindi na ako attracted para sa'yo, sabihin mo kasi. Tapatin mo lang ako, hindi yung pinapaasa mo ko sa wala. Galit na bigkas ni Bubbles. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Paano ba naman kasi? Labas ng malulusog na suso ni Bubbles dahil hindi niya nasuot ng kanyang bra. I mean damit pang itaas. Bubbles, sinabi ko naman sa'yo na wala ako sa mood, hindi ba? Pagod ako at hayaan mo ako makapagpahinga na muna. Narinig kong bigkas ni Boss Robbie. Parang alam ko na kung anong pinag-aawayan nila. Ano yun? Hindi satisfied si Bubbles sa performance ni Boss? Hindi nga. Ang galing kaya ni Boss Robbie. Pagod? Robbie, hindi ka pagod. Kakasabi mo lang kanina sa akin na buong gabi kang tulog. Kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko at dito na rin ako kagabi galing. Pero hindi mo ko pinagbuksan ng pintuan ng penthouse. Ano ba? Ano ba ako para sa'yo? Umuwi ako galing Amerika. Dahil sa'yo kaya sana naman bigyan mo ko ng kahit na konting pagpapahalaga. Galit na sigaw ni Bubbles. Ganito palang babaeng to kapag nabitin sa kama. Parang dragon na nagwawala. Hindi makontrol ang galit na akala mo aping-api. Ayaw ko nang marinig ang bangayan nila kaya papasok na lang muna ako sa loob ng kwarto ko. Bahala na sila dito. Mag-away lang sila hanggat gusto nila basta ako. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Wala naman palang nangyari sa kanila eh. Kaya wala nang dapat na ipaghimutok. Dali-dali akong tumayo at dahan-dahang tinahak ang way. Patungo sa silid ko nang biglang nagsalita si Boss Robbie. Di bumalik ka sa Amerika. Siya naalala ko, hindi kita inutusang umuwi ng Pinas. Galit na bigkas ni Boss Robbie. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Shit, para tuloy akong nanonood ng live na teleserye ngayon. Interesting din palang love story ng dalawang ito. Anong sabi mo? Huwag mo sabihin sa akin na wala ka na talagang pagpapahalaga sa akin. Tapatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba ako? Galit na tanong ni Bubbles. Nag-uumpisa nang mamula ang mga mata nito at kaunti na lang para bang iiyak na. No, and never. Malamig ang boses na bigkas ni Boss Robbie. Hindi nakasagot si Bubbles pero dinig ko ng kanyang impit na paghikbi. Mukhang may taong masisira ang buong araw ah. No? Ganun lang ba sa'yo kabilis kalimutan ng ilang taon nating relasyon? Robbie, lahat inintindi ko. Tinanggap ko lahat ng mga panloloko mo sa akin noon tapos sasabihin mo sa akin na never mo akong minahal? Why? Umiiyak ng tanong ni Bubbles. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Babae din ako at naunawaan ko rin naman kung nasasaktan si Bubbles ngayon. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Wala na hindi ba? 2 beses na nating sinubukan at mukhang inutil ka na rin naman eh. Siguro yan na yung karma mo.
Mabuti pang ang tapusin na natin ang relasyon natin. Total naman ayaw ko rin naman sa lalaking hindi na tumitigas eh. Diretsahang bigkas ni Bubbles na labis kong ikinagulat. Kabastos naman ang bunganga ng babaeng ito. Wala tuloy sa sariling napatitig ako kay Boss Robbie at kitang-kita ko din ang gulat sa kanyang muka. Shit, paano hindi gayong kanina muntik nang mawasak ni Boss Robbie ang perlas ko? Hindi ako maniniwala sa sinabi ni Bubbles. Nagsisinungaling lang siya. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Halata ng galit sa tono ng boses ni Boss Robbie. Hindi pa rin sila tapos sa bangayan nila at hindi na rin ako nakaalis sa kinatatayuan ko ngayon. Bigla na rin kasi akong kinain ng pagiging osyosera ko eh. Hindi naman nila ako inutusan na umalis na muna kaya dito lang ako. Talaga, aalis ako. Hindi lang naman ikaw nag-iisang lalaki sa mundo eh. Marami dyan. Maraming naghahabol sa akin at marami akong reserba para palitan ka. Nagmamalaking sagot ni Bubbles. Pigil ko naman ang sarili kong mapaismid. Sana all na lang talaga. Maraming reserba. Talagang pinatunayan niya lang ngayon na malandi talaga siya. Okay, fine. Ang dami pang satsat eh. Alis na at wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit na kailan. Malamig na bigkas ni Boss Robbie at siya pa talagang naglakad patungo sa main door at binuksan yon. Malamig na tinitigan si Bubbles kaya wala itong magawa kundi padabog na lumabas. Talagang umalis ang bruha. Uto-uto din eh. Basta na lang lumabas na walang damit pang itaas. Basta na lang lumabas na nakalantad ang kanyang dalawang bundok. Nababaliw na bang babaeng yun? Hindi ko kere yun ah. Grabe. Heist, feeling ko mauna akong mababaliw sa mga nasasaksiyan ko eh. Kakaiba din ang magjowa na to. Napaka-immature. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pasok sa kwarto at magpahinga ka na. Narinig kong sambit na naiinis na boses ni Boss Robbie. Ako naman yata napagbalingan ng init niya. Wala akong choice kundi ang maglakad patungo sa kwarto. Bit-bit ng aking kape na malapit ng lumamig nang muli akong tawagin ni Boss Robbie. Sarah, saglit. Tawag niya sa akin. Normal lang naman ang pagtawag niya sa pangalan ko. Kaya napahinto ako sa paghakbang at nilingon siya. Bakit boss? May iutos po ba kayo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ko pa nga mapigilan na makaramdam ng kaba nang mapansin kong naglakad na siya palapit sa akin. Akin na yung kape mo. Bigkas niya at dali-daling inagaw mula sa kamay kong tasa na may lamang kape. Hindi na ako nakapag-react pa lalo na bigla niya na lang yung higupin at naglakad pa alis. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Boss, kape ko yan eh. Hindi ka ba marunong magtimpla ng para sa'yo? Nainis kong tanong sa kanya. Kakaiba talaga siya at parang walang narinig na naupo siya sa sofa habang patuloy siya sa paghigop sa kape. Wala na akong magawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanan na hindi para sa akin ang kape na tinimpla ko ngayong umaga. Bakit hindi mo sinundan si Bubbles? Bakit nagalit yun? Tsaka ayos lang ba sa'yo na lumabas siya ng unit mo na walang damit pang itaas? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Wala lang, parang gusto ko pang makipag-usap sa kanya. Wala naman akong gagawin sa kwarto kaya mag-feeling reporter na muna ako ngayong umaga. Hayaan mo siya, hiwalay na kami kaya hindi ko na siya cargo. Parang baliwala niya sagot sa akin. Hindi ko man lang siya nakita na nasasaktan siya sa hiwalayan nilang dalawa ni Bubbles. Parang wala lang eh, nag-e-enjoy pa nga siya sa kakahigop sa kape ko. Pero alam mo boss, hindi ko maintindihan si Ma'am Bubbles. Pwede ko po bang malaman kung anong kinagalit niya sa'yo kanina? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tuluyan ng kinain ng kuryosidad ang isipan ko at hindi na napigilan pang maglakad palapit sa kanya. Naupo sa kabilang bahagi ng sofa at seryoso siyang tinitigan. Ang alin ang hindi mo naintindihan? Seryoso niyang tanong sa akin. Naubos niya na rin ang kape na hinihigop niya at baliwala siya ng ipinatong sa center table, ang tasa ng wala ng laman. Kung bakit nga galit siya? Bakit nga ba? Nagtataka kong tanong. Ewan, siguro nabitin siya. Kibit balikat niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya habang hinihintay kong mga susunod niyang sasabihin. Kaya lang wala yata siyang balak. Tinikom niya na rin kasi ang bibig niya at binuksan ang telebisyon. Bakit po siya nabitin, boss? Saan siya nabitin at ano yung sinasabi niya kanina na hindi daw tumitigas yung ano mo? Muli kong tanong sa kanya. Parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Alam kong marami na akong tanong ngayong araw pero hanggat hindi niya naman ako sinasaway, tuloy-tuloy lang ang tanong niya. Mas maigi na yung alam ko ng mga nangyayari sa paligid ko.
Bakit ba ang dami mong tanong? Ano ka, reporter? Nainis niyang tanong pabalik sa akin. Wala sa sariling napakamot ako sa aking ulo. Curious lang naman ako, boss. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Lahat nakadepende sa'yo. Nakangiti kong sagot sa kanya sabay tayo. Makaalis na nga, baka mabugahan pa ako ng apoy eh. Mahirap na. Sa kanya lang naman hindi tumatayo pero sa'yo tumatayo naman. Bigas niya na labis kong pinagtaka. Hindi ko gets ang ibig niyang sabihin kaya naman muli akong napaupo. Ang alin na tumatayo? Wala sa sariling tanong ko. Napangisi siya kasabay ng pagtayo at lumapit nang upo sa tabi ko. Gusto mong malaman? Hold, para matigil na yung kakatanong mo. Nakangisi niyang sagot sabay hawak ng aking kamay at giniya yon patungo sa may kandungan niya. Kaagad na nalaki ang mga mata ko nang magets ko kung anong ibig niyang gustong iparating sa akin. Shit, Sarah, hold it, please. Mahina niyang bigkas. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng nerbiyos. Heto na naman, mukhang delikado na naman yata ako nito ah. Mali talaga yata na in-interview ko pa siya eh. Boss, teka lang, bawal yan. Saka, nagtatanong lang naman ako. Hindi ko naman sinabi na kailangan ng demo eh. Nailang kong bigkas. O karupukan please, lubayan mo ko. Heto na naman kami. Nag-uumpisa na naman siya sa panglalandi sa akin eh. Aminado pa naman ako sa sarili ko. Nasa umpisa lang ako malandi. Hindi ko mapanindigan kaya sana wag niya akong unahan para hindi siya mabitin. Curious ka 'di ba? Ayan na, mali si Bubbles. Maling-mali siya, naghahanap lang siya ng tamang amo kaya siya ganyan. Ikaw lang ang kilala niyan, ikaw na lang. Pausang boses na bigkas niya kasabay ng biglaang paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Hindi na ako nakapalagpa nang muling sakupin ng mainit niyang bibig ang aking labi. Mahina ako na paungol, pasaway talaga. Nagpromise ako sa sarili ko na hindi na ako lalapit-lapit sa kanya. Pero ano na naman to? Bakit nauwi na naman sa tukaan ng conversation naming dalawa? Ramdam kong kapusukan niya kaya naman bago mapunta sa kung saan ang halikan naming dalawa, ako nang kusang bumitaw. Why? Ayaw mo talaga sa akin? Wala ka talagang nararamdaman na kahit na konting attraction sa akin, Sarah? Seryoso niyang tanong. Hindi naman ako nakasagot. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tinitimping pagnanasa pero talagang hindi pa talaga siguro ako ready na ipagkaloob sa kanyang katawan ko. Natatakot ako maging parausan niya lang, lalo na't kakahiwalay lang nilang dalawa ng jowa niya. Baka malungkot lang itong si boss at dahil ako itong nandito sa tabi niya, ako itong napagbabalingan niya ng pansin. Hindi naman siya hindi attracted, boss. Iniiwasan ko lang po na baka maging laruan niyo lang ako. Mahina kong sagot sa kanya at mabilis na naglakad paalis. Nanginginig ang tuhod ko at sobrang lakas ang kabog ng dibdib ko. Pero pinilit ko pa rin maglakad ng maayos hanggang sa makapasok ako sa loob ng aking silid. Broken-hearted si Boss Robbie kaya hayaan ko na muna siya. Iiwan ko na muna siya dito sa living room para sa privacy niya. Pagkapasok ko sa loob ng silid ko, nagpasya akong tawagan na lang muna si nanay at tatay sa probinsya para kamustahin. Gusto kong iwaglit sa isipan kung nangyari sa amin ni Boss Robbie. Napapadalas na yatang halikan naming dalawa at hindi talaga magandang idea to. Yun nga lang nakailang ring na ang cellphone ni nanay at tatay. Pero walang sumasagot. Wala sa sariling malakas ako napabuntong hininga at napaupo sa kama. Sobrang gulo ng isipan ko ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang gusto ko na mag-resign sa trabaho. Pakiramdam ko, hindi na ako makakatagal pa na makasama si boss sa isang bahay. Parang nakaka-suffocate na't hindi naman nababawasan ng pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Parang lalo pang ang nadadagdagan eh. Wala sa sariling muli akong napatayo at sumilip sa labas. Nasa living room pa rin si Boss Robbie. Mukhang wala yatang balak na pumasok ng opisina, kaya nagpa siya kung mahiga na lang muna sa kama. Hindi na ako nag-abala pang magpalit ng damit dahil baka bigla na lang siyang mag-ayang umalis. Maganda na yon. Palagi akong handa. Yun nga lang habang nakahiga ako, hindi ko naman namalay na nakatulog na ako. Eksaktong lunchtime ako nagising dahil pagkalam ng tiyan ko. Nagugutom ako kaya dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto. Kakaibang katahimikan ang sumalubong sa paglabas kong iyon, kaya wala sa sariling inilibot kong tingin sa paligid. Pilit na hinahanap ng paningin kong figura ni Boss Robbie, pero parang wala yata siya. Naka-off din ng television kaya naman nagtataka akong lumabas at naglakad patungo sa pintuan ng silid niya.
Idinikit ko ang tenga ko sa pintuan ng silid niya sa pag-asang may maririnig man lang ako na kahit na konting kaluskos. Nasaan na kaya siya? Nasa kwarto? Tulog kaya or baka naman? Shucks! Mahina akong sambit at biglang kinabahan nang maisip ko na baka may kung anong hindi magandang nangyari kay boss. Siyempre, hiniwalayan ng jowa kanina at sa sobrang sama ng loob. Baka hindi nakapag-isip ng tama at bigla na lang sakta ng sarili. Heist, ito na nga ang sinasabi ko eh. Dapat talaga binantayan ko siya. Mahina kong bigkas sabay pihit ng seradura ng kwarto niya. Laking pasasalamat ko dahil bukas yun. Kaya naman kaagad kong itinulak pa bukas ang pintuan ng kwarto. Boss Robbie? Boss? Tawag ko pa nga sa pangalan niya pero walang sumasagot. Kaagad kong nilibot ang tingin sa paligid at napakunot ang noo ko na parang wala naman si Boss Robbie. Dali-dali akong naglakad patungo sa banyo at doon ko napagtantong wala nga talaga siya. Huwag niyang sabihin na umalis siyang hindi niya man lang ako isinasama. Eh di wow talaga, hindi man lang ako ginising. Eh huwag niyang sabihin absent ako ngayong araw dahil hindi ko siya naipag-drive. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Boss Robbie at sinubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Wala akong choice kundi ang hayaan na lang at baka nagpapalamig lang sa labas. Baka gusto niyang mapag-isa kaya bigla na lang siyang umalis ng penthouse at hindi ako isinama. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagliligpit sa aking silid. May naglilinis naman sa buong paligid ng penthouse kasama ng kwarto ni boss, kaya sariling silid ko lang ang dapat kong pakialaman kung paglilinis ang pag-uusapan. Mas maigi na rin na mag-isa lang ako ngayon. Para naman magawa ko rin ang nais ko. Kung nandito kasi si Boss Robbie, nailang din kasi akong kumilos eh. Aminado akong hindi talaga akong komportable sa presensya niya. Eksaktong 5:00 na ng hapon ako natapos. Nilabhan at pinlansya ko na rin kasi ang mga uniform ko. Para wala na akong alalahanin pa. Masyado sa linggo, naalala ko pa namang niyayaya nga pala ako ni Lucio sa binyag ng mga pamangkin niya. Naka-oo na rin ako kay Lucia kaya wala nang dapat pang pagtalunan. Bala kong magpahinga saglit bago kumain ng hapunan nang marinig kong pagtunog ng doorbell. Hindi ko mapigilang mapakunot noo dahil wala pa naman si boss. Sure naman ako na kung sino man ang nasa labas. Si Boss Robbie talagang hanap. Isang malakas na pagbuntong hininga ang pinakawalan ko. Bago ako naglakad palabas ng kwarto, diretso sa pintuan at kaagad na binuksan ito. Flowers delivery. Kaagad na sambit ni isang panauhin na may bitbit isang bungkos ng bulaklak. Otomati akong napangiti nang tumambad sa paningin kong bisitang hindi ko inaasahan. Si Sir Lucio. Sir, ano bang ginagawa niyo dito? Wala po si Boss Robbie. Umalis po, kaagad kong bigkas. Pigil kong sarili ko na kiligin. Eto kasing kauna-unahang pagkakataon na may nagbigay sa akin ng bulaklak eh. At sino naman ang may sabi sa'yo na siya ang pakay ko? Flowers para sa magandang dilag na nasa harapan ko. Nakangiti niyang bigkas sabay abot sa akin ng mga bulaklak. Otomatiko ko yung tinanggap habang hindi mawala-walang ngiting nakapaskil sa labi ko. Naku, nag-abala pa po kayo. Pero thank you na rin po Sir Lucio. Nakangiti kong sagot sa kanya. You're welcome Sarah. Well, hindi mo ba ako papapasukin? Nakangiti niyang tanong sa akin. Nagniningning ang mga mata niya at halata talaga sa kanyang pagiging masayahin. Ay, sana siya na lang eh. Sana siya na lang ang mahal ko. Kaya hirap makahanap na lalaking kagaya ni Sir Lucio na napakabait at sweet. Yes, ang sweet niya dahil nagawa niya pa talagang pasalubungan ako ng mga bulaklak. Wala kasi si Boss Robbie. Baka magalit siya kapag pinapasok kita, sir. Hindi ako makapagdesisyong bigkas ko. Kaagad naman siyang umiling. Hindi yun. Pinsan niya ako at kahit na may pagkamasungit yun, hindi siya magagalit. Akong bahala. Nakangiti niyang sagot sa akin kaya wala na akong choice kung hindi papasukin siya. Ayaw ko magmukhang bastos kay Sir Lucio lalo na't kakambal siya ng best friend kong si Lucia. Pagkapasok ni Sir Lucio sa loob ng penthouse, diretso sa living area at naupo. Nagpaalam din ako saglit na ipagtitimpla ko lang siya ng kape at kaagad naman din siyang pumayag. Yun nga lang, pagbalik ko ng living area para kung tinulo sa aking kinatatayuan nang maabutan ko si Boss Robbie. Yes, kararating lang niya't kitang-kita kung paano siya nakipagtitigan ngayon sa pinsan niya. Anong ginagawa mo dito? Sino nagbigay sa'yo ng authority para pumasok sa loob ng pamamahay ko? Halata ang galit sa boses ni Boss Robbie sa kanyang pinsan habang sinasabing katagang yun. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng kaba. Yari na, mag-aaway pa yatang magpinsan dahil sa akin eh.
Bakit? Bawal ba? Galing ako sa opisina mo't sabi ng sekretary mo, hindi ka daw pumasok. Bigla akong na-miss si Sarah kaya nagbabaka sakali ako dito. Bawal bang dalawin si Sarah? Nakangiting tanong naman ni Lucio kay Boss Robbie. Bawal, dahil ang babaeng pinagpapantasyahan mo'y pag-aari ko na. Nakangising sagot naman ni Boss Robbie sa pinsan niya, na labis kong ikinagulat. What? As in, what? Kailan niya pa ako naging pag-aari, sinaalala ko'y wala namang kaming relasyon. Really? Is it a prank? Bakit parang wala naman yatang nababanggit si Sarah sa akin tungkol dito? Well, whatever. Basta hanggat hindi ko nakikitang hiniharap mo siya sa dambana, liligawan ko pa rin siya. Nakangising bigkas naman ni Sir Lucio. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Habang tumatagal kasi, painit ang diskusyon ng dalawa. I don't care kung hindi niya man nababanggit sa'yo tungkol sa bagay na yan. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa'yo, Lucio. Walang pwedeng magmay-ari sa asawa ko kung hindi ako lang. Huwag kang mag-alala, ihaharap ko rin siya sa dambana as soon as possible. Seryosong sagot ni Robbie. Hindi ko naman malaman kung ano talaga kasi ang nararamdaman ko ngayon. Halo-halo kasi eh. Masaya na parang nag-aalangan dahil hindi naman ako sure kung gaano ba talaga kaseryoso si Boss Robbie sa akin. Napapansin ko sa kanya na ngayon okay siya tapos bukas hindi na naman. Ewan, hanggat hindi ako sigurado sa nararamdaman niya sa akin. Hindi ko talaga isusukong dangal at virginity ko. Mark my words. Well, let's see. Kung magtagumpay ang pagsasama niyo ng asawa mo, hindi na ako i-eksena sa buhay niya. Pero oras na mabalitaan ko sinasaktan mo siya, kagaya sa mga babaeng dumaan sa buhay mo, hindi ako magdadalawang isip na agawin sa yung asawa na tinutukoy mo, Robbie. Seryosong banta naman ni Sir Lucio. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Pakiramdam ko tuloy, sobrang haba ng hair ko. Imbis na matakot sa sagutan ng magpinsan, parang bigla tuloy ako nakaramdam ng kilig. Imagine, ganito pala ng feeling na nakikitang pinag-aagawan ka ng dalawang gwapong lalaki. Shit, parang gusto ko na tuloy maniwala na sobrang ganda ko talaga. Well, libre ang mangarap pinsan, bigkas ni Boss Robbie. Nahalatang pagkaasar sa boses at siya na mismo nagbukas ng main door. Para siguro palabasin si Sir Lucio. Naawa man sa effort ni Sir Lucio sa pagpunta niya dito sa penthouse. Wala naman ako sa lugar para makiusap kay Boss Robbie. Nahayaan na munang magstay ang pinsan niya, total. Kakarating lang din naman ito. Hindi pa nga nahigop ang kapeng ginawa ko para sa kanya eh. Kaya nga baka kapag gawin ko yon, baka lalo lang magkagulo. Kilala ko si Boss Robbie at alam kong masama ang ugali niya. Kaya lang kahit na medyo red flag ang ugali niya, nakapagtataka pa rin kung bakit mahal ko siya. Siguro dahil nasanay na ako sa ugali niya or baka naman gusto ko talaga yung isang lalaki na maginoo na medyo bastos. Shucks! Hey you! Hindi ko na mapigilan na mapaigtad nang muling magsalita si Boss Robbie. Sa pagkakataon na ito, tuluyan na nakaalis si Sir Lucio. Kaya kailangan ko namang ihanda ang sarili ko sa mga posible niya na namang sasabihin sa akin. Promise, wala talaga akong planong seryosohin ng kung anumang mga katagang lalabas sa bibig niya ngayong gabi. Manigas siya, pero hindi na talaga ako papaapekto. Dapat lang talagang masanay na ako sa ugali niya, pero hindi na ako masaktan. Sa dinami-dami ng mga nangyari habang kasama ko siya, tanggap na ng kalooban ko na ganito na talagang ugali niya. Yes, boss. May iutos po ba kayo? Peking ngiting tanong ko sa kanya. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na papasukin ang Lucio na yon dito sa penthouse ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Mukhang hindi talaga siya masayang madatnan ang pinsan niya. Parang ewan lang. Siya po, wala naman talaga akong balak na papasukin siya. Kaya lang sabi niya siyang bahala. Huwag po kayong mag-alala, boss. Kakarating niya lang na dumating kayo. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Napansin ko pa ang kakaibang titig na pinakawalan niya sa akin bago siya tumango-tango. Are you sure? Well, makikita ko naman yan sa mga CCTV na nasa labas ng penthouse kaya wala ka pa rin namang lusot sa akin. Siya nga pala, hindi ba't sinabihan na kita, niiwasan mo si Lucio? Bakit mo pa siya kinakausap? Kunot noon yan tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Iiwasan ko naman talaga sana kaya lang siya itong lapit ng lapit sa akin eh. Hindi ko naman siguro kasalanan kung masyado akong maganda at na-attract siya sa beauty ko, hindi ba? Bakit kong sagot sabay, nagpakawala ng matamis na ngiti sa labi. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong biglang pagkatulala ni Boss Robbie. Napansin ko rin ang paggalaw ng Adam's apple niya kasabay ng mariing pagpikit.
Inaakit mo ba ako? Bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Inaakit daw. Napangiti lang ako ng very very light. Sa akin ba yun? Hindi ba pwedeng masaya lang ako dahil hindi niya ako pinagsalitaan ng hindi masakit kahit na pinapasok ko sa Sir Lucio dito sa penthouse niya? Hala si boss, bakit naman kita akitin gayong alam ko namang matagal ka ng akit na akit sa paningin mo? Very witty kong sagot sa kanya. Napansin ko pang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya sabay iling. Naglakad patungo sa may center table at nagulat na lang ako nang bigla niyang damputin ng bulaklak na dala ni Sir Lucio para sa akin kanina at pinakatitigan. Talagang nagdala pa ng bulaklak ang ugok na yun ha? Ang cheap! Bikas niya at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Mabilis naman akong napasunod sa kanya at gano'n na lang ang gulat ko nang kumuha siya ng gunting at ginupit-gupit yung diretso tapon sa basurahan. Boss, teka lang! Bigay ni Sir Lucio sa akin, bakit mo sinira? Naghihimot akong bigkas habang hindi maalis-alis ang tingin ko sa mga bulaklak na tuluyan niya ng sinira. Hindi nga ako pinagalitan, sinira niya naman ang magandang bulaklak na bigay ni Sir Lucio. Ay, ang sama na ugali ng taong ito. Bulaklak lang pala eh. Huwag kang mag-alala, bibilin kita ng maraming bulaklak mamaya. Baliwala niyang bigkas at pagkatapos niyang sirain lahat ng mga bulaklak. Parang wala lang na naglakad patungo sa lababo at naghugas ng kamay. Hindi ko naman mapigilan na mapasimangot. Wala na akong magagawa dahil sira na, pati ang inosenteng mga bulaklak ko. Dami pa sa pagiging baliw nitong amo ko. Heist. Siya nga pala magbihis ka. Alis tayo. Takmang lalayasan ko na sana si Boss Robbie. Nang bigla siyang nagsalita. Napatigil ako sa paghakbang at tulalang tumitig sa kanya. Gabi na. Tapos ng working hours ko. Hindi mo na ako pwedeng utusan. Nainis kong sagot sa kanya. Ang kapal ng mukha niya para utusan ako pagkatapos ng sirain ng mga bulaklak ko. Shit siya. Sa bahay tayo magdi-dinner ngayong gabi. Kaya tigil-tigilan mo na yung kakareklamo mo. Hinihintay ka nila mommy sa bahay, kaya bilisan mo na. Bigkas niya at binirahan niya na ako ng alis. Tulang nasundan ko na lang siya ng tingin, habang pilit na pinoproseso ng utak ko. Ang huling katagang binitawan niya.